Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang gabi din po, Father. Tayo po ngayon ay nasa 16th Sunday in Ordinary Time. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Sa ating po mga nabasang mga pagbasa, no? Mga narinig po natin mga pagbasa, nakita ko pong tema dito, no, sa akin pong pagninilay, ay tungkol po sa pagtulong. At sa pagtulong na yon, sa habang binabasa, pinagdinilayan ko po yung mga readings, may tatlong qualities, o sabihin natin conditions, preconditions, and fruit na sa pagtulong na mapapansin po natin. So may tatlong values na nais kong iugnay po doon sa tinatawag nating pagtulong. So yung first na values ay yung compassion. At ano ba itong compassion? Ito po yung tinatawag natin sa Tagalog na malasakit. At sinabi po sa Ebanghelyo na si Jesus ay napuno ng habag, napuno po ng malasakit para sa mga tao. No? For they were like sheep without a shepherd. Para mga tupa na walang pastol. At ganun din po yung paanyaya sa ating lahat na tayo ay magkaroon ng compassion. Lalong higit sa mga taong nangangailangan, sa mga tao na namomroblema, sa mga tao na nasa kaguluhan ng kanilang pag-iisip, sa mga tao na kumbagay ang bigat-bigat ng dinadala nila sa kanilang buhay. Sabi nga po ni Daniel Goleman, true compassion means not only feeling another's pain. Yung tunay na malasakit ay hindi lamang yung pakikiramdaman mo, yung sakit ng iyong kapwa, but also being moved to help relieve it. Nandoon yung pagnanais, pagkilos, upang sa gayon yung sakit ng iba ay mawala. Halimbawa po, meron pong karanasan si Saint Mother Teresa ng Calcutta na nagbigay siya ng pagkain po sa isang pamilya. At yung pamilyang iyon, ang religion po, kung di ako nagkakamali, ay Buddhist. No? Hindi ko alam kung Buddhist or Hinduist. No? Binigay niya yung pagkain doon sa nanay na Buddhist na meron pong 8 anak na gutom yung pamilya. At pagkatanggap ng nanay ng pagkain, hinati pa niya ito, yung pagkain na natanggap niya. At bago niya pakainin yung kanyang mga anak, lumabas muna siya sa bahay, dala yung kalahati nung hinati niya. Yung kalahati na pagkain. At pagbalik nito, nung nanay, nagtanong si Mother Teresa. Sabi niya, saan ka pumunta? At anong ginawa mo? Sumagot yung babae, Mother, nagugutom rin po yung aking kapitbahay. Nagbahagi lamang po ako ng pagkain. At pagkatapos noon, napag-alaman ni Mother Teresa na yung pamilya na binahaginan ng Buddhist na nanay ay pamilyang Muslim. Hindi niya kapareho ng pananampalataya. At ito siguro makikita nating magandang picture, image. Kung ano bang ibig sabihin ng compassion? Pagtulong na may compassion. Yon ang pagtulong na walang kondisyon. Yun yung pagtulong na walang boundaries. Yun yung pagtulong na walang pader. Walang limitasyon. Bakit? Dahil tumutulong because of compassion sa kabila ng ating pagkakaiba-iba ng estado sa buhay, pagkakaiba-iba ng ating paniniwala, pagkakaiba-iba ng ating pananaw.
Pangalawa ay yung just. Anong ibig sabihin ng just o justice? Justice means giving each person what he or she deserves. Or in traditional definition po ng justice, giving what is due to that person. Giving each person his or her due. So sa unang pagbasa po, sa first reading po natin, sinabi po doon, no, ng Panginoon, paiiralin ng Diyos sa buong lupain yung batas, yung katarungan, magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay at ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. The Lord is righteous. Mga kapatid, ang pagtulong ay paghahatid ng katarungan sa kapwa. Tandaan po natin na kaya tayo ay tumutulong dahil una tayong tinulungan ng Diyos. Kung babalikan po natin, imagine, kung babalikan po natin yung ating mga karanasan, marami ng pagkakataon at sa iba't ibang pamamaraan na tayo ay tinulungan ng Diyos. At tayo namang tinulungan ng Diyos ay kailangan ring tumulong sa iba. Yun nga lang po, nakakalungkot minsan. Halimbawa, kapag nagkaroon ng announcement, anong mga announcement? Halimbawa, ay may binagyo. No? Dumaan yung bagyo at may mga kapatid tayo nangangailangan ng mga damit, canned goods. Nakakalungkot po, ako po ay na-assign po sa mga pagsusort po ng mga damit at mga canned goods. Yung mga canned goods expired na. Yung pa yung sinasabi natin to give what is due. Yung damit naman, may mga nagdo-donate Americana o tuxedo. O kaya naman ay may nagbibigay ng gown. Anong gagawin noong nasa lanta ng bagyo sa gown? Diba? Yung ba yung makatarungan na pagbibigay? Yung ba yung giving each person what he or she deserves? Remember the words of Eleanor Roosevelt, justice cannot be for one side alone, but must be for both. At ano yung tinuturo po sa atin ito? Tandaan natin na walang mayaman ang hindi nangangailangan at walang mahirap ang hindi makapagbibigay. Minsan ko niyata na nabahagi po ito sa inyo during the pandemic, no, ako'y nakasign pa po sa UP Los Baños. So instead of celebrating po yung aking 4th sacerdotal anniversary, sabi ko hindi na lang ako maghahanda. Ako'y magtatayo na lamang po ng mga, anong tawag yung mga station, yung pwede kang kumuha ng pagkain. Ha? Pantry. Sabi ko, ako'y magtatayo na lang 4 na community pantries bilang simbolo ng aking 4th of 4 years, no, ng aking pagkapare. At yun, in-announce ko po yun sa misa. At ang daming tao na nag-donate. No, may mga 30 na tray ng itlog, mga 5, yung isang tao nagdala ng 5 sako ng bigas. Ang dami. And then merong isa pong lumapit sa akin, magsasaka. No? May dala siyang 5 pirasong, parang 5 pirasong kamote. Balinghoy, yung yung mahaba, balinghoy yun, no? Sabi niya, Father, walang-wala po kami ngayon, pandemic. Ito lang po yung maibibigay ko para sa inyong community pantry. Mahirap po ang buhay ngayon, pero gusto ko pong tumulong. Pasensya na po at ako'y magsasaka lamang po. Siguro sa lahat ng mga nag-donate, doon ako pinaka-na-touch.
Kasi naghihirap na siya, mahirap ang buhay, pandemic, alam naman natin yon, naranasan natin yon. Nagawa pa rin, naisip pa rin niya na tumulong. Walang mayaman ang hindi nangangailangan. Walang mahirap ang hindi makapagbibigay. Pangatlo at uli, peaceful, kapayapaan. Sa ikalawang pagbasa po natin, sa second reading po natin, ipinakilala ni si Kristo na naparito upang ipangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan. Yung ating pagtulong sa mga nangangailangan ay nagdudulot ng kapayapaan, hindi lamang sa tinulungan, kundi mismo rin doon sa tumutulong. Halimbawa, meron pong isang matandang uugod-ugod na lola. Humihingi ng tulong, humingi po siya ng tulong doon sa isang binata na lalaki para makatawid doon sa highway. Nadinig naman ng binata, no? Nagbingi-bingihan na lang. Hindi pinansin ng lalaki yung matandang, yung lola, dahil abala siya sa paglalaro ng COD. Sa kanyang cellphone, ng laro sa cellphone. Kaya naman itong si lola, kahit ugod-ugod na, iika-ika pa, nagsumikap na tumawid na lamang mag-isa sa kalsada na walang kasama. At hindi napansin ni lola na may nag-overtake na 10-wheeler truck sa kanyang dinaraanan. Sa kasamaang palad, nabangga ng truck si lola. At kinalaunay, binawian ng buhay. Nakita po ito ng binatang lalaki, yung pangyayari, at nagigilty siya. Sabi niya sa kanyang sarili, kung tinulungan ko lang si lola, hindi ito mangyayari sa kanya. Siyempre, dahil may aksidente, nagdatingan ng mga traffic enforcers. Lalo nagpabigat ng kanyang kalooban ay noong nagdatingan yung mga kamag-anak, yung mga apo nung lola. At sinisigawan yung traffic enforcers, nadidinig ng binata. Sabi niya, hindi nyo man lang tinulungan yung lola ko? Hindi nyo man lang tinulungan yung matanda para makatawid? Kita nyo namang ika-ika na. At habang naririnig ito ng binatang lalaki, bagamat hindi sa kanya ina-address yung mensaheng iyon, ramdam na ramdam niya yung matinding kahihiyan. Ramdam na ramdam niya yung pagiging guilty, yung pagkabagabag ng kanyang konsensya. Dahil alam niya, dapat meron siyang ginawa. Dapat tinulungan niya yung matanda. Pero, nagbulag-bulagan, nagbingi-bingihan. At ito yung gusto ko sana na ituro. No, ito'y hango din naman po sa mga turo po ng ating katisismo. Meron po tayong tinatawag na sin of commission and sin of omission. Ano yung sin of commission? Yung sin of commission, katulad ng pagnanakaw, pakikiapid, pagpatay, paninirampuri. Yun yung mga kasalanan na kinomit mo, commit, ginawa mo, intentionally. Pero, sa puntong ito, nais kong bigyan ng diin yung sin of omission. Omit. Kapag hindi natin ginawa yung dapat nating gawin. Kapag ipinagwalang bahala natin yung nararapat at tamang gawain na binubulong ng ating puso, gaya ng pagtulong sa kapwa.
Halimbawa, kung ikaw ay server, meron kang schedule, hindi mo ginawa, alam mo na naka-schedule ka doon. Hindi. Malakas ka naman, wala ka naman dahilan. Sasabihin mo, Father, puyat lang. Yun, halimbawa ng omission. Responsibilidad mo yun eh. At ang hindi natin pagawa sa dapat nating gawin, nagdudulot ito ng kawalan ng kapayapaan. Tayo ay nababagabag, tayo ay nababalisa, maaring kinakabahan sapagkat hindi natin ginawa ang ating tungkulin. Hindi natin ginawa yung ating responsibilidad sa ating kapwa. Remember po yung kanta ng pananagutan. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa-isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling. Tayong lahat ay may pananagutan. Kapag tayo ay tumutulong sa ating kapwa, ginagawa natin yung pananagutan sa Diyos. Ginagawa natin yung pananagutan sa kapwa. At kung gumagawa tayo ng pagtulong o pananagutan sa ating kapwa, inaalis, pinapawi nito ang pagkabagabag, ang pangamba. Dahil ginawa natin ang lahat ng ating paraan para tumulong sa ating kapwa, para gawin yung ating responsibilidad. Kaya naman sa pagtulong na ito, binubulong ng ating puso, nagdudulot o nagbubunga ito ng kapayapaan sa ating kalooban. Sabi nga po ni Siddhartha Gautama, peace comes from within. Peace comes from within. And do not seek it without. Mga kapatid, tayo rin ay nanyayahan na tumulong sa ating kapwa nang walang limitasyon, na walang boundaries, na walang kondisyon. At anong mga values ang kailangan natin para maging totoo ang ating pagtulong sa ating kapwa? Compassion, justice, and peace. Amen.